Yung tungkol sa natagpo ang kayamanan at natagpo ang napakahalagang perlas, ay nagpapakita sa atin kung gaano natin dapat pahalagahan. Kasi ganun talaga kahalaga. Wala nang mas hahalaga pa sa paghahari ng Diyos. At kapag ito ay ating naranasan, masasabi natin, sulit ang lahat ng ating mga i-give up para dyan. Halimbawa, kung tayo mapupunta ng kalangitan, isa daw sa pinakamagiging reaksyon natin ay, wow! Sulit! Sulit lahat ng pagod mo. Sulit lahat ng pagpapakabuting ginawa mo. Yung pag-iwas sa tukso, yung pagbibigay, yung pagpapatawad kahit mahirap, yung hindi mo paghihiganti kahit na ikaw ay sobrang inapi. Sulit sa makikita mo. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Buti na lang, nagpakabuti ako. Yun daw ang magiging reaksyon natin. Pero yan ay hindi lamang po sa langit mararanasan. Kahit dito pa lamang sa lupa. Diba? Yan ang naging karanasan ng mga disipulo. Iniwan nila ang lahat. Ang hanap buhay nila, ang kanilang tatay, mahal sa buhay para kay Kristo. Yan din ang ginawa halimbawa ni San Francisco at ni San Ignacio. Si San Agustin, napakamakamundo. Alam naman po natin kung mahirap magpakabuting tao, mas mahirap yung magbago. Kasi nakaangkla ka na sa pagkakasala. Ganon si San Agustin. Pero nang ma-in love sa Diyos, ano nangyari? Suddenly, totally nagbago. Halimbawa, si Santa Cecilia, katulad ni San Lorenzo Ruiz, nagbuwis ng buhay para kay Kristo. Pero bago makapagbuwis ng buhay, binigyan ng pagkakataon, isasalba namin ang buhay mo. Itakwil mo lang ang pananampalataya mo kay Kristo. Hindi itinakwil, manapa, itinakwil nila ang buhay nila para sa Kanya. Sabi ni San Lorenzo, kahit 1,000 pang buhay ang meron ako, masaya kong iaalay para kay Kristo. Nakaka-relate po ba tayo? Naiintindihan po ba natin? Nagigets po ba natin yung kaligayahan na maramdamang naghahari talaga ang Diyos sa ating buhay na sinasabi ko? Kapatid, kung hindi tayo makarelate kahit papaano, kung parang ang layo-layo sa realidad ng buhay mo, ng buhay ko, ng sinasabi ko, something is wrong with us. Ibig sabihin nun, hindi natin binibigyan talaga ng ultimate na halaga kumpara sa iba ang Diyos sa buhay natin. Kaya, hindi natin masyadong mag-gets o maintindihan yung kaligayahang dapat ay nararanasan natin kung talagang ang Diyos ay naghahari ngayon sa buhay natin.